Batas na ang pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Mula sa 3 taon ay magiging 4 na taon na ang termino ng mga ito. At dahil sa term extension, inurong din sa November 2, 2026 ang pagdaraos ng BSKE mula sa orihinal na petsa sa December 2025. Ang COMELEC ang inatasan na gumawa ng implementing rules and regulations. Pero ayon kay Attorney George Garcia, maaga pa para gumawa ng IRR dahil maaari pang maharang ang batas kung maglalabas ng restraining order ang Korte Suprema. Ipinaliwanag niya na kahit matapos ang publication, maaari pa ring questionin sa SC ang legalidad nito. Premature at this point, nagagawa ka ng IRR to implement the law kung meron naman later on na kaso and titingnan natin yung magiging initial action ng ating kataas-taasang hukuman. Almost sure na may magke-question sa legalidad ng naturang bagong batas. Kaya marapat, hintayin muna natin yan. Matatanda ang una ng inihayag ng election lawyer na si Attorney Romy Macalintal na maghahain sila ng petisyon sa kataas-taasang hukuman para pigilan ang implementasyon. Samantala, handa naman ang COMELEC sakaling hindi matuloy ang pag-reset o kung mauurong pa ang eleksyon sa susunod na taon. Tuloy-tuloy pa rin daw ang procurement process at paghahanda para sa halalan. Kung pagka na-reset, wala nang justification kadahilanan ng COMELEC na magsabing hindi kami handa. So maganda lang po, bigyan na lang natin ng mga 8 to 8.5 ang aming pong kahandaan para gawin po ang halalan, whether it's December 1 or kahit pa ito ay ma-reset, lalo na sa susunod na taon. Sigurado si Garcia na kung sa susunod na taon pa isasagawa ang BSKE, hihiling pa rin sila ng karagdagang pondo. Paliwanag niya, milyon-milyong botante pa ang inaasahang madaragdag lalo't magbubukas muli ang voter registration sa Oktubre. Gayunman, aminado si Garcia na hindi pa matitiyak kung tataas ang voters turnout kumpara sa nakaraang halalan noong Oktubre 2023 lalo't matatapat sa undas ang susunod na BSKE. Iba ang October, iba ang November. May mga observance tayo na ginagawa ng November na critical at crucial. Hindi natin alam kung yung bang presensya ng mga kababayan natin sa ating mga kabukiran, sa ating mga barangay dahil nga sa mahabang bakasyunan ay mas makakadagdag sa bilang ng mga boboto. O dahil ba sa ganyan na maaari lumuwas na sila noong November 2 sa halip na sila inaandun pa sa bawat barangay, gusto nang lumuwas kasi may pasok na ang November 3, ay makakabawas ba yan sa bilang ng mga boboto? So yan ay isang bagay na sa kasalukuyan wala pa kasi tayong basihan. Ito si Faith Agustin, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.